Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, Chelsea manalo. Kaya-kayang umabot sa dulo ng competition. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, eto nga, syempre ang pag-uusapan natin ngayon ay yung bagong format ng Miss Universe. Kayanin ni Chelsea manalo makalusot sa bagong format na to. And then, kakayanin ba ni Chelsea manalo makapasok sa top 12 ngayong taon na to ng Miss Universe? At ligwak si Chelsea manalo sa top 10 ng prediction ng Missology at saka ng Sash Factor. So, yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. So, naglabas nga ang Missology ng kanilang prediction. Ito yung second prediction nila. So, sa nilabas nilang second prediction, wala doon si Miss Philippines sa kanilang top 10. Actually, ang mga pumasok sa kanila ay, sa simula natin sa 12, si Zimbabwe. Andiyo dyan din syempre si Mexico, Peru, Venezuela, Malaysia, Ecuador, France, Finland, and Paraguay, Nigeria, Thailand, and Puerto Rico. So, ayan yung kanilang top 12. Samantala, nasa top 18 ang ating pambato sa kanilang second prediction ng Missology. So, medyo nakakalungkot kasi syempre, mas marami silang pinaboran na katulad ni Nigeria, Zimbabwe, kesa kay Miss Philippines. So, mas siguro nakikita nila na mas strong si Nigeria at mas strong itong si Zimbabwe at kahit si Malaysia at mukhang nakikita nila na mas malaki yung chance ni Malaysia kesa kay Miss Philippines. So, yan. So, ako, re-respetuhin ko syempre yung kanilang prediction kasi mga expert din naman to at nandoon sila sa pageant. So, nakikita nila siguro kung sino talaga yung nakikita nilang malakas. But, eto yung choices nila, kailangan nating respetuhin. Ang kanilang number 1 for now ay si Miss Puerto Rico. So, nasa na si Peru sa kanila? Si Peru ay nasa top 10 spot. So, tingnan natin. So, hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit nilaglag nila sa top 10 si Miss Philippines dahil siguro marami silang nakikita na much better kesa kay Miss Philippines para sa kanila. So, respetuhin na lang natin yan. And then, punta naman tayo sa Sash Factor. So, Sash Factor, ganun din. Wala sa top 10 list nila si Miss Philippines dahil ang kanilang mga top 10 ay 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so number 12 spot nila ay si Miss Thailand. Pumasok si Miss Malaysia, Finland, Chile, Venezuela, Puerto Rico, Mexico. And then, nandito din si Peru, Zimbabwe, India, Brazil, and Colombia. So, si Colombia naman ang nakikita nila na mananalo na Miss Universe. Samantalang si Miss Peru ay nasa number 4 spot naman nila. So, yon. So, kung iisipin mo, hindi parehas ang prediction ng Sash Factor at saka ng Missology. Pero, tulad nga ng sinabi ko, kasi ako, hindi ko pa talaga nakikita ang lahat ng kandidata. For now, naka-base lang tayo sa mga photo, sa mga video na nakikita natin dyan. Pero yung talagang galawan nila at yung sa masasabi mo, yung nagpakita na sila ng galing at lakas, ay wala tayong makikita kasi wala pa naman silang ganap. So, hihintayin pa natin yung preliminary competition. So, confirm na walang evening gown sa preliminary competition, only swimsuit competition. So, yon.
at saka meron silang national costume. Yon, dalawa lang ang mas priority nilang magpakita ng national costume kaysa sa evening gown. To be honest, medyo kung ako tatanungin mo, hindi ako pabor doon. Kasi kailangan talaga na merong evening gown kaysa sa national costume. Mas dapat priority ng Miss Universe maipakita yung mga gown ng mga girls. Kasi ito yung chance na isusuot nilang lahat yung mga gown nila. So paano kung makakahakot pala ng score yung gown na suot-suot nila, di ba? So medyo nakakalungkot sa part na yan. Kasi pagdating sa kanilang format ngayon, walang chance na maipakita ng mga kandidata yung mga gown na pinagawa nila sa kanilang mga designer kung hindi sila makakapasok sa top 12. Imaginein mo, so ibig sabihin 12 na kandidata lang sa 130 ang pwedeng magpakita ng gown at ilaban sa Miss Universe. So medyo nakakalungkot. Kaya hindi ko makita yung konsepto nila na swimsuit and then national costume. Sana pinariority nila yung evening gown para nabigyan ng spotlight yung mga gown na gawa ng mga designer ng bawat bansa. So, dito parang mali ang Miss Universe. Ewan ko ha, pero kung ako yung tatanungin ninyo, akin lang yun. Hindi ko naman yan. Wala naman akong eksena sa kanila. Pero kung ako, opinion ko, I think parang dito sa part na to mali yung Miss Universe. So, decision nila yan. Bahala sila, di ba? So, yon. Siyempre, ang kanilang format sa Miss Universe ay ayun nga, nilabas na nila. So, sure na daw ang top 30. Actually, sa top 30, 25 candidates lang ang pipiliin nila dyan sa sa 130 na naglalaban-laban. Tapos, may idadagdag na, ayun nga, 4 na continental winners. So, ito bang 4 na continental winners na to ay matik ba na nasa top 12? Or matik ba na sila ang top 5? Kasi, hindi ko naiintindihan bakit magbibigay na kagad sila ng continental winner dito sa top 30. So, ibig sabihin ba kapag naging continental winner ka na, wala ka ng chance na manalo ng Miss Universe, 'di ba? Kasi ganun yung sa supranational So, para sila naging supranational, may continental winner and then ayun, 4 yung pipiliin nila doon plus may isang fan vote. So, lahat-lahat ay 30. Hindi ko lang alam, ba't hindi na lang nila diretso ng 30 at wala na yung mga continental winner kasi parang feeling ko hindi naman kailangan, di ba? So yun, may mga continental winner pa pala. By the way, hindi ko rin alam kung sino ang pipili ng continental winner. Parang feeling ko, ang pipili dyan ay si Kun-an. At baka dyan makoronahan si Thailand ng continental winner dahil parang feeling ko wala naman siyang pag-asa manalo ng Miss Universe. Charot lang. So, yun. Anyway, good luck syempre kay Thailand. Nakikita naman natin na lumalaban. And then, eto, after ng top 30, yung top 30 na to magsuswimsuit. So, after noon ay top 12. At doon lang mag-i-evening gown yung top 12 na girls na mapipili mula doon sa 30. So, medyo mabigat-bigat at talagang mahigpit ang labanan. So, ang tanong nun lahat, kaya bang pumasok ni Chelsea Manalo sa top 30? To be honest naniniwala ako na yes, kayang pumasok ni Philippines sa top 30. Totoo, meron tayong kumbaga parang sumpa sa Mexico na ang pambato natin ay hindi pumapasok sa semifinals. Ako, to be honest, kumpiyansa naman ako kay Chelsea Manalo sa mga ipinapakita niya dyan. Parang feeling ko naman, yes, makakapasok si Chelsea Manalo sa top 30 ng Miss Universe. Medyo mahirap to kasi ang dami talagang kandidata na parang feeling ko medyo sobrang ang gaganda. And then, I think, yes, kaya niya yung mag-top 30. At ito ang tanong ng lahat. So, sa mga prediction ngayon ng Missology at saka ng Sash Factor, hindi umaabot si Chelsea Manalo sa kanila sa top 12. So, ang tanong dyan, kaya ba ni Chelsea Manalo
pumasok sa top 12 after ng 30. To be honest, ako yes. Kakayanin niya yan. Kasi parang feeling ko si Chelsea Manalo ay talagang well prepared sa competition na to. Don't get me wrong, guys. Actually, kailangan ko munang makita talaga yung preliminary competition kasi doon lang sila magsuswimsuit. And gusto ko makita yung performance niya doon. At parang feeling ko naman, magle-level up naman siya kung sakasakaling ilalaban siya sa top 30, di ba, ng swimsuit round. So, doon, makikita natin kung aabot nga ba si Chelsea Manalo sa top 12. But for now, nakikita ko naman na kaya niya yung top 30. And then, kung magaling ang kanyang paghahanda talaga dito sa swimsuit round, kakayanin niya tumalon sa top 12. To be honest. So, yon, depende yan kung ano ang turo ni Jonas sa kanya, na kung ano ang ginawa nila para sa pasarela, kung magpapasabog ba para sa kanilang pasarela. To be honest, medyo natatakot lang ako a little bit kasi baka mamaya ang gawin nilang pasarela ay katulad ng pasarela nila noong Miss Universe. Kung titignan mo yung pasarela niya doon, to be honest, malinis naman. Kaya lang parang hindi ko alam kung oobra ba siya sa Miss Universe. Kasi si Michelle D talagang very powerful. Yung lumabas siya nung swimsuit round. So ngayon, hindi ko alam kung ganun din ang gagawin ni Chelsea Manalo. Kaya medyo nakakakaba. But kung magtitiwala tayo sa kanilang paghahanda, I think kakayanin naman niya siguro, di ba? So yon, feeling ko kaya yan. At kapag once na nakapasok si Chelsea sa top 12, I think may laban ang evening gown ni Chelsea Manalo kasi 40 niya yun. 'Di ba? So ngayon medyo surprising kasi hindi natin alam kung maipapakita ba niya yung suot-suot niyang evening gown. But kumpiyansa ako, yes. Kakayanin niya to. So magtiwala tayo sa laban ni Chelsea Manalo. Ako 100% na naniniwala ako na kaya niya mag-penetrate ng top 12 kasi parang feeling ko tinuruan naman siya ni Jonas ng tinutukan siya pagdating sa pasarela, at I think malinis ang kanyang pasarela at naniniwala akong magugustuhan siya ng hurado. Pangalawa, so may chance si Philippines na makarating sa top 12, mas malaki yung chance niyang makarating sa top 5. So, yung evening gown na ginawa ni Manny, I think is talagang pasabog para sa laban nila sa Miss Universe. So, kung talagang bongga yon, I think makakarating siya sa top 5. So, ako, kumpiyansa ako na matatalon niya to lahat. Sa totoo lang. Depende na lang yan sa makikita natin sa prelim, sa laro niya talaga, sa actual na pageant nila. But for now, analysis ko sa kanya, kaya niyang tumungtong ng top 5. So, hindi ko alam kung aabot pa siya sa dulo after nung top 5. So, depende na yon sa mga makakasabay, sa mga makakalaban. But I think kasi, meron kasi kakayahan si Chelsea na magpataob ng mga frontrunner katulad ng ginawa niya noon sa Miss Universe Philippines. Sobrang anlalakas ng mga kalaban, pero sa kanya napunta ang corona na hindi mo inaasahan, di ba? Ako talaga inisip ko lang noon, kung si Chelsea Manalo ay talagang malakas, dito niya mapapatunayan yan kasi kasabayan niya sila Victoria Velasquez Vincent. And I think sa nakikita ko, mas talagang lumalakas siya more than kila Victoria Velasquez. At okay, so mas naintindihan ko na meron talagang ibang dating talaga si Chelsea Manalo, especially kapag nandoon na talaga siya sa live. Ang kailangan lang gawin ni Chelsea ay syempre talagang ipasok niya yung sarili niya hanggang sa dulo ng competition. So parang feeling ko ready siya. Medyo mahigpit yung labanan dito pero kakayanin niya ni Chelsea Manalo. So sino ba yung mga nakikita natin tinik dito kay Chelsea Manalo? Isa sa mga nakikita kong tinik kay Chelsea Manalo, syempre, andiyan si Miss Peru. Yes, parang feeling ko si Peru malakas talaga yung laban. Andyan din si Dominican Republic na talaga yung ganda niya at yung kaseksihan niya. And then, nandiyan din syempre si Thailand. Si Thailand medyo
matindi din to pagdating sa Asia. At kung pupunta naman tayo sa Europe, I think, andyan dyan si Finland. Sobrang iba din yung datingan ni Finland. Pero hindi ko alam kung kaya ni Finland maglaro talaga sa competition na to. Pero yung beauty niya, either Denmark, medyo parang nakakatakot din sa competition kasi sobrang ganda. But nandoon ako na malakas pa rin yung laban ng Latina versus Asia. Kasi sa Asia, nandiyan dyan si Chelsea Manalo, nandiyan dyan si Vietnam, nandiyan dyan si Thailand. At Indonesia, lumalaban din. Pero pagdating naman dito sa mga Latinas, ay talaga namang masasabi ko, Diyos ko, sobrang dami nila at hindi natin mabibilang. So medyo nakakaloka. Kaya medyo exciting yung labanan but nakakatakot kung iisipin mo. Magtiwala ka lang kay Chelsea Manalo. I think kakayanin niya yan. So for now, kaya niyang pumasok sa top 30. And then sa top 30, kung talagang magaling talaga yung paghahanda nila para sa swimsuit round, kakayanin niyang tumungtong ng top 12. So kapag nag-top 12 yan, I think bongga yung gown nila. So kaya niyang pumasok sa top 5. So yon. So for now, hanggang top 5 ang nakikita ko. So tignan natin kapag nag-prelim kung mababago ba ang ating analysis dito kay Chelsea Manalo. So, ganun ako katiwala kay Chelsea Manalo. Kasi meron siyang charm. Meron siyang ipinapakita na kakaiba. So, parang feeling ko, kaya niya. So, yon. So, tiwala. Doon naman siya nagsasabi na, kung si Michelle D nga, hindi nga nakapag-penetrate ng top 5 Malay mo, iba ang laban ni Michelle D, iba ang laban ni Chelsea Manalo. Kung eto nga si Beatrice Luigi Gomez, hindi naman ganun kakilala, pero mas bongga ang narating ni Beatrice Luigi Gomez more than kay Michelle D. Kay Michelle D, medyo mahirap talaga kasi una, Michelle D siya. Pangalawa, ang taas ng expectation talaga sa kanya. At pangatlo, I think yung destiny niya hanggang doon lang. So, yun. So, malay mo naman, si Chelsea Manalo ay merong bonggang-bonggang destiny. Kung hindi naman, wala tayong magagawa. Hanggang doon lang yung nararating. But for now, maging positibo tayo at better na tumulong tayo sa kanyang maibow para mas makapalo pa siya sa dulo ng competition na to. Diba? More than doon sa parang ang iniisip na natin sa kanya, nako baka matalo yan. Paano kung kaya naman pala niyang makarating sa dulo? Di ba? So, yon. Kayo ba guys? Ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung tingin mo kaya nga ba umabot ni Chelsea Manalo sa dulo ng competition. So, yun guys. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.